Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target On Air. At ating kausapin ang si Bicol Saro Party List sa Congressman Brian Yamsuan. Congressman Brian, magandang hapon po. Magandang hapon, Karex, at marhay na aldaw sa ating mga kababayan dyan sa Bicol Region at lahat ng tagapakinig natin. Okay, salamat po, Kong. At kahit na meron pong SIM card registration na ang naglipanan pa rin ho yung mga scammer na nagpapadala ho ng mga text scam, kung tutusin, Kong Brian, na mas dumadami pa nga yung mga magiging mga network provider nito, ano ho to, hindi ba ho masasawata to, kumbaga mapatigil na? Actually, ito kaya nga natin isinulong dito sa Kongreso, sa mababang kapulungan, yung APASA, yung Anti-Financial Acts bill natin upang talagang masawatan na natin yung mga scammers na yan. After nitong phishing na tinulak din natin, ito namang pinupus natin yung smishing kasi itong mga text messages, kumbaga, kita mo nga yung ating mga bangko, nagte-text na sa ating lahat para i-remind tayo na beware of scammers, beware of di ba? Yung mga pagbibigay ng mga OTP natin, doon mga hindi dapat natin pagbigyan. Kabahala na yung mga ganon. Kasi kung yung bangko talaga nagte-text na sa atin, ibig sabihin, prevalent na yan sa ating sistema ngayon na ginagamit nito mga walang kaluluwang mga tao na talagang ginagamit ang ating mga kababayan at yung kanilang kahinaan ginagamit nila upang sila kumita ng pera pero hindi nila nalalaman na ang nasasaktan nila yung mga ordinaryo nating mamamayan. Apo, at lalo na po ngayong magpapasko, kumbaga asahan na po natin na mas madami pa rin mabibiktima ng mga text scam. Yung mga greetings lang po, tapos may tatawag sa'yo, may magpapakilala na abogado, tapos doon na yung transaksyon. Saka minsan nga, hinahack nila yung mga Facebook account ng mga kamag-anak natin o kaibigan natin at bigla silang mag-message sa atin, hihingi ng mga ganitong klaseng mga informasyon sa atin. Tapos tayo naman, dahil kagustuhan natin mapagbigyan yung kaibigan, hindi naman natin alam na hack yung account nila, bigla tayo magpo-provide ng mga ganitong informasyon na later on, may yung problema din natin. Actually, ako, Karex, nabiktima ako niyan. Yung isang ko, na-hack yung kanyang Facebook account, yung kanyang messenger, nag-text sa akin. Ako naman, bigla ako na lang siyang sinagot at nag-provide ng mga certain information. At yun ang naging simula nung na-hack yung aking mga accounts. Hindi lang, telepono ko halos na-hack. So, napakagaling po kung ng mga hacker, ano? Sa ginagawa ko dahil dyan sa mga ginawa nila. Ano to, Kong? Bali, anong version, Kong, yung kumbaga nakapokus dito para yung pagpataw ng mas mabigat po na paruse? Oo. Ang ginawa natin, instead of 100 to 300,000 yung mga penalties dyan, ginawa natin 1 million to 5 million at life imprisonment. Ginagawa na natin sa economic sabotage, yung magiging penalty nila dito sa kanilang mga ginagawa. Kasi napaka-importante, alam mo, na bigyan talaga natin leksyon itong mga gumagawa ng ganitong klase mga illegal na aktibidades sa ating lipunan. Na nakasalanta dun sa ating mga kababayan na pinaghirapan nilang pera, pinaghirapan nilang pag-ipunan, tapos uubusin lang ng walang humpay nitong mga, sorry Karex, itong mga walang yang na to na nag-i-engage sa ganitong klaseng mga activities na talaga. Ano to, Kong? Meron po bang pag-uusap kayo yung mga network provider dito? Definitely, meron tayong discussions na doon sa Technical Working Group Committee natin
we have strengthened yung aming relationships with the service providers and also yung mga telecommunication companies natin para talagang maayos natin yung sistema. Kasi napakahirap nung ligaw ka din dun sa technicality ng mga ginagawa nila. Kasi siyempre, as service providers, marami ring technical aspect yung kanilang mga ginagawa at gusto lang natin na ma-ensure na safe yung kanilang security pagdating dun sa mga information na pinaprovide ng ating mga kababayan, lalo na yung mga na nagbubukas ng mga accounts sa kanilang bangko, yung dun sa SIM Registration Act natin. Dapat in sync tayo with the ICT, in sync tayo with the Department of Trade, pati yung ating finance sector kasi ang banking industry din natin involved din dito sa ganitong klaseng sistema dahil may mga e-wallets na tayo, di ba? May e-banking system na rin tayo. Online na rin yung mga pagbabayad natin. Tama po, napakabilis po ng proseso. At kung mababatid po natin, ang Senate version po nito, yung Anti-Financial Account Scamming Act, nauna na ho yung inaprubahan po ng Kamara noon, nung pagmahito, hindi ako nagkakamali Sa tingin po ba natin, Kong, kaya po bang maipasa ito? Kaya nga hinihiling namin sa Senado na talagang bilisan na nila yung version nila para magkaroon na tayo ng usapin dyan sa bicameral conference na mapag-usapan na yung batas na yan upang mas magamit na natin. Kasi habang hindi pa natin na ipapasa yan, nandyan pa rin yung mga ating mga ibang masasamang elemento sa ating lipunan na gagawa pa rin ng paraan para makapag-scam sa ating mga kababayan. Kaya ang ginagawa natin, pinipilit na rin natin itong ating mga kaibigan sa Senado na magpasa sila ng version nila ng APASA para at least mapasa na yan. Kong, sa tingin niyo po, Kong, kaya ho ito maipasa ito bago matapos itong taon na to? Hinahabol po namin kasi priority measure din ng ating Pangulo yan. So, talagang total, tapos na rin ang budget deliberation sa Senado. Meron pa naman tayong 8 session days na natitira. Sana pagtuunan ng pansin. Kongreso. Ayun ang amin talaga. Kaya ako talagang bigay na ng panahon at talagang nag-statement na rin ako, Alex, upang para mabigyan natin ng prioridad to. We encourage our friends in the Senate. In fact, I've been in constant communication with some of our senator friends na talagang bigyan na nila ng ng pansin to at talagang ipasa na nila. Mensahe po sa ating tagapakinig, Congressman Brian Yamsuan. Hello po, Kong. Hello, yes. Mensahe po sa ating mga tagapakinig po. Ako'y nagpapasalamat, Karek, sa pagkakataong ibinigay mo sa akin para ma-explain natin sa ating kababayan yung ating itinutulak na panukala dito sa Kongreso, itong anti-financial or tawag na APASA. Yung alam mo kasi napaka-importante ito sa ating mga kababayan na hindi na sila maloko, lalong-lalo na ngayon na napakahirap ng humanap ng trabaho, yung kumita ng pera, kumbaga, tapos mawawala lang sa walang kapararakang bagay, tulad nitong mga scams na nangyayari sa ating lipunan ngayon. Kaya ang sa atin lang, we have to inform our public din at ako'y nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay mo na ma-explica natin ito. At asahan nyo na ako dito sa Kongreso, ang aking party list na Bicol Saro ay tuloy-tuloy na talagang tutulong sa ating mga kababayan upang maibigay yung tamang impormasyon sa kanila pagdating ng mga ganitong klaseng mga scams. Okay, salamat po Congressman Brian Yamsuan ng Bicol Saro Party List. Kong, mabuhay po kayo, ingat po palagi. Maraming salamat. Mabuhay ka, Rex. Diyos mabalo sa iyo. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Yan ang tinig mga kaibigan ni Congressman Brian Yamsuan ng Bicol Saro Party List. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation.
Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.